Good morning mga kapatid dyan sa KYMC and welcome sa panibagong taon ng 2026 sa ating mga nandyan sa simbahan and sa mga nanonood sa atin online. Happy New Year sa inyong lahat. So welcome sa ating first Sunday ngayong taon na ito. And tayo ay nagpapatuloy dun sa ating topic patungkol sa pagkakaroon ng hari ng bayan ng Israel. And ngayon naman matutunghayan natin ang patungkol kay Solomon. Kaya nais kong magbukas kayo ng Bible sa Aklat ng Mga Ngaral, chapter 1, verse 16 hanggang 18. So ating basahin sa Aklat ng Mga Ngaral, chapter 1, verse 16 hanggang 18. And maaari kayong tumayo dyan at sabay-sabay nating basahin. Ito ang sabi sa verse 16, "Sinasabi ko sa aking sarili, ang karunungan ko ay higit sa sinundan kong mga hari ng Jerusalem. Alam ko kung ano ang tunay na karunungan at kaalaman. Pinag-aralan kong mabuti ang pagkakaiba ng karunungan at ng kamangmangan, ng katalinuhan at ng kabaliwan. Ngunit napatunayan kong ito rin ay tulad lang ng paghahabol sa hangin. Habang lumalawak ang karunungan, ay dumarami ang alalahanin, at habang dumarami ang nalalaman, ay lalong tumitindi ang kapighatian." Manalangin tayo. Ama namin sa langit, muli salamat po Panginoon sa dakilang araw na ito. Nawa Ama, ang gabay ng iyong banal na Espiritu ang siya pa ring sumakop sa amin, Panginoon, upang linisin ang aming mga puso at isip sa karumihan, sa mga kasalanan, Panginoon, sa mga kapabayaan namin patungkol sa iyong mga salita, Panginoon, sa mga panawagan mo sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Sa gayon, Panginoon, ang aming mga puso at isip ay magkaroon ng pangunahawang espiritual, Ama, sa pamamagitan ng pagpapakumbaba sa harapan mo at pag-iisip palagi patungkol sa iyo, Panginoon. Dahil sa aming buhay, Panginoon, ikaw ang pinakamahalaga. At sa mga gawaing ito, Panginoon, ikaw ang siyang kumilos sa pagpapahayag at sa pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. At sa iyo lang namin patuloy na ibinibigay lahat ng kapurihan, kalwalatian at kadakilaan. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. So sabi sa mga ngaral ay, "Sinasabi ko sa aking sarili," sabi ni Solomon, "ang karunungan ko'y higit sa sinundan kong mga hari ng Jerusalem. Alam ko kung ano ang tunay na karunungan at kaalaman. Pinag-aralan kong mabuti ang pagkakaiba ng karunungan at kamangmangan, ng katalinuhan at ng kabaliwan. Ngunit napatunayan kong ito rin ay tulad lang ng paghahabol sa hangin." Ibig sabihin, walang kabuluhan. Habang lumalawak ang karunungan, ay dumadami naman ang alalahanin ng tao, at habang dumarami naman ang nalalaman, ay lalong tumitindi ang mga kapighatian. So ito ay panulat ni Solomon na isa sa mga naging hari ng Israel. Si Solomon ay naging hari matapos maging hari si David. So ibig sabihin, siya ay pangatlo sa mga naging hari ng bayan ng Israel. Si Saul, siya yung unang naging hari, pero hindi nagpatuloy sa kanyang lahi yung pagkakaroon ng hari ng bayan ng Israel, kundi nagpatuloy ito kay David na hindi galing sa lahi ni Saul. So mula sa lahi ni David ay nagkaroon naman ng dynasty, which is ito nga si Solomon, yung dynasty ni David hanggang sa mga susunod pang naging hari after ni Solomon, ay magmumula si Jesus na tunay na hari nating lahat, hindi lang ng bayan ng Israel. So si Solomon ay anak ni David kay Bathsheba. Ito yung babae na nakita ni David
mula sa tuktok ng kanyang palasyo. And ito rin yung babae na may asawa na si Uriah na ipinapatay ni David dahil sa pagnanasang maging asawa niya itong si Bathsheba. So nagkaroon sila ng anak, at yung una nilang anak ay namatay, gaya nga na naging topic natin last Sunday kay David. And naging anak din niya si Solomon. So yan ang patungkol kay Solomon. Patungkol kay Solomon. So si Solomon ay kilala ng lahat, di ba? Bilang kung titingin ka lang sa mga sinulat niya sa Proverbs or sa aklat ng Ecclesiastes or ng mga ngaral, mapapatunayan mo na si Solomon ay isang tunay na hari. Isang magaling na hari sapagkat yung mga sinulat niya sa aklat or sa Biblia, na nasa Biblia, ay talagang nakakatulong sa buhay ng tao. Di ba? And pwede siyang ma-imagine ng lahat na isang matagumpay na hari na talagang ginabayan ng Diyos sa kanyang paghahari. And alam ng lahat, kung si David ay isang lalaki or isang man after God's own heart, or tinawaguri ang man after God's own heart, ito namang si Solomon ay kilala sa pagkakaroon ng wisdom na ibinigay ng Diyos sa kanya. So meron tayong dalawang pagkakaunawa doon. Either yung wisdom na ibinigay ng Diyos kay Solomon, it doesn't mean ito'y lahat na nagmula sa Diyos. Kumbaga lahat ng naging desisyon ni Solomon ay kalooban ng Diyos, hindi yun yung ibig sabihin ng wisdom na ibinigay sa kanya. Yung wisdom na ibinigay sa kanya is yung kakayahang mag-isip, kakayahang maging wise sa mga desisyon na kanyang gagampanan bilang isang hari. Then this doesn't matter kung ito'y makamundong desisyon or desisyon na mula sa karunungan ng Diyos. So yun yung ating tatandaan. Hindi porket merong wisdom si Solomon, is lahat ng kanyang mga gawa ay naging tama sa paningin ng Diyos. So si Solomon ay naging hari. Nung umpisa siyang naging hari, dito nag-umpisa yung tinatawag nga natin ngayon na politika. Politika. So pag sinabing politika, talagang sa panahon ngayon, marumi ang kaisipan ng tao pag sinabing politika. Parang pagtatalo-talo, kakanya-kanya, or pagsamsam ng kapangyarihan, ng kayamanan, or ng posisyon, yan ang politika. So kahit gaano pa kaganda or katatag kung paanong nag-umpisa yung isang bansa, or even yung isang organisasyon, let's say isang simbahan, kahit gaano pa yan naging matatag sa umpisa, di ba? Madalas kasi kapag merong isang bansa or organisasyon na nagiging matatag, nag-uumpisa yan sa isang founder, di ba? Pag merong founder, kagaya sa panahon ni David, siya yung parang naging founder ng kaharian ng bayan ng Israel. Dahil mula sa kanya, talagang naging matatag yung buong bayan. To the point na wala na mga bansa na nagtatangkang sumakop sa kanila dahil sila ay natatakot sa bayan ng Israel. So lahat yun ay na-establish ni David sa kanyang paghahari, di ba? Pero nang mamatay si David, kapag nawala yung founder, doon nag-uumpisa yung politika.
Nangyari yan doon pa lang sa panahon ni Saul eh. Pero dahil hindi minana ng kanyang salinlahi yung kaharian at kay David napunta, nag-umpisa ulit si David. Pero matapos maumpisahan ni David, ang kasunod nun ay mga taong magtatangkang manahin yung kanyang nasimulan. Nakakuha ba ninyo? So kahit anong gawin ng isang bansa, kahit gaano katatag, yun yung gusto kong makita ninyo eh. Kahit maging sa ating simbahan, kahit gaano tayo kagandang mag-umpisa, kapag nawala yung mga nag-umpisa ng isang simbahan, yung mga tao nagtatalo-talo sa posisyon, nagtatalo-talo sa kapangyarihan, nagtatalo-talo sa kung sino yung karapat-dapat, nagkakaroon ng maraming hindi pagkakasunduan. Kahit nga sa panahon ni David, nakaupo pa siya sa trono, pero ang dami nang gustong makipag-agawan at magkaroon ng posisyon sa tabi niya. Or even noong panahon ni Jesus Christ. Hindi ba tinanong siya nung kanyang dalawang apostol, si James at saka John, yung magkapatid, pwede ba kaming umupo? Pwede mo bang ilagay yung isang kapatid ko sa kanan mong kamay at sa kakabila naman yung isa? Because people are often after politics and power. Yan yung bagay na dapat ninyong ma-overcome. Tandaan ninyo ito. Yan yung isang bagay na dapat ninyong ma-overcome. Kayong lahat, tayong lahat ng mga tao, or specifically sa inyo na nakikinig ngayon sa simbahan, especially yung mga leader sa simbahan. Or kahit kabataan ka man, huwag mong isipin na bata ka pa, wala ka pa sa panahon, kailangan mo nyo itong matutunan at kailangan nyo itong matandaan at kailangan nyo itong ma-overcome. Hindi ito isang bagay na sasabihin mo, hindi ko ginawa yan, hindi ako nakaranasan yan, hindi ko yan pinagkainteresan, hindi ko yan inisip sa buong buhay ko. Ito'y isang pagsubok. Ibig sabihin, yung mga tao talagang dumadaan sa ganitong pagsubok sa kanilang buhay. Walang makakapagsabi na nandun ako. Hindi ko yan tinahak. Hindi ko yan pinili sa aking buhay. Bawat tao dumadaan sa pagsubok na yan. Yung pag-deny pa lang na hindi mo yan pinagdaanan or hindi mo yan gustong pagdaanan or hindi mo yan pinili is isa ng dahilan na nandun ka sa ganong klaseng kaisipan. Ibig sabihin, ine-exempt mo yung sarili mo or na-exempt natin yung ating sarili sa mga ganong bagay. Parang hindi ako ganon. Diba? Parang sasabihin, hindi ako ganon. Pero tandaan nyo, kaya ako nililinaw na ito'y isang pagsubok na pinagdaraanan ng maraming tao. At karamihan lahat pinagdaraanan niya. Maging yung mga disciple ni Jesus Christ, nakasama na niya. Even them challenge the Lord, di ba? Sinama pa nila yung kanilang nanay para magsalita para sa kanila. So what's the situation sa ganung bagay, no? So kahit gaano pa katatag yung pag-uumpisa ng isang simbahan or ng isang kaharian, pagkatapos nun ay nagkakaroon ng politika. Yung kaisipan ng mga tao nagiging sakim, nagiging after sa pakinabang, nagiging after sa kung ano yung kapangyarihang makukuha nila, nagiging after sa authority, nagiging after sa posisyon, nagiging after dun sa kung ano yung makikita sa kanila ng mga tao para magmukha silang mabuti sa paningin ng iba, mag-please ng mga tao, magpapagod sila, magkakaroon ka ng maraming mga sacrifices just to please the people surrounding you. Just to gain their favor. And ito yung mahirap na sitwasyon. Just to gain people, because yung iyong pagpapagod
na sa tingin natin makabuluhan, sa isip natin, ang dami natin ginagawang tama. Ang dami natin ginagawang walang masasabing mali yung iba. But if the purpose sa heart natin kung bakit natin yun ginagawa ay hindi malinaw, at ang malinaw lang is dahil yun sa tao natin yung ginagawa or para yun sa sarili natin kaya natin yung ginagawa, then lahat ng yun is just part of the so-called politics mindset of the people, of a person, of a human being. Kaya nga sabi ni Solomon di ba? Habang lumalawak ang karunungan ay dumarami ang lalahanin. Habang dumarami ang nalalaman, ay lalong tumitindi ang kapighatian. Maraming tao yung mas lalong nagtatalo-talo sa kung sino yung tama, sino yung mas perpekto para sa posisyon, sino yung mas magaling. Pero ano lahat ang after, saan lahat after yung mga ganong kaisipan? Authority, power, fame, di ba? Even the worship, yung entablado ng pagpapasamba. Kinauhumalingan yan ng marami ding Kristiyano para makita sila doon sa harap ng stage. Para mapurihan sila doon sa harap ng stage. Yung kanilang mga boses ay binibirit mo para lang gumanda. It's not about God. Yun yung point There are some who sings, yung mga taong umaawit para pasambahin. Makikita mo talaga yung mga tao kapag umaawit sila. It's a worship for God. Pero madalas, it's just like a concert. Kung gaano parang sinasamba ng mga tao yung mga nasa concert, ganun din yung mga taong nagwo-worship. Sinasamba yung taong nagpapa-worship. And even the person na nagkakanta or humaharap sa harapan is umaawit na parang nasa konserto kung saan hayok na hayok dun sa papuri ng mga taong sumasamba dapat sa Panginoon. Fame, publicity, di ba? And if you're all after all these things, even throughout 2026, your servitude, yung paglilingkod niyo sa Diyos, they don't matter. Lahat yan, walang kabuluhan. Lahat yan is just, sabi ni Solomon, paghahabol sa hangin. And many people value those things. Binavalue nila yun na parang sobrang higit, sobrang taas, kesa dun sa kung ano yung hinihingi ng Diyos sa kanila. So Solomon nagsimula yung pagiging hari ni Solomon sa pamamagitan ng politika. And what happened at that time, yung kanyang ina na si Bathsheba, naalala na, sinabi nga pala ni David, na mula kay Solomon, si Solomon ay magiging hari ng bayan ng Israel. So yung mga kapatid ni Solomon, nung malaman nila na si David ay nagkasakit at malapit na halos siyang mamatay, ay nagkaroon ng kompetisyon, parang candidacy, parang campaign di ba? Yung kanyang panganay na kapatid, si Adonijah, nag-gather ng mga priests, na mga may posisyon sa pamumuno ni David, sa kaharian ni David, isinama niyang lahat para magkaroon ng handaan. Yung kanyang mga hindi gustong isali doon sa kanyang partido, hindi niya sinali. Yung mga gusto niya lang isali doon sa kanyang partido, yun yung isinali niya. Dahil alam niya na nasa kanya yung pabor ng marami. Mas marami yung pabor sa kanya kaysa kay Solomon. Pero mas wise yung nanay ni Solomon, si Bathsheba, naalala niya na ito nga pala yung sinabi ni David sa kanya. So walang magagawa si David dahil nagbitaw si David ng oath sa harapan ni Yahweh. It's not because Yahweh wanted it. Even kung sino mang maging kapatid, maging anak or lahi ni David, the promise is there.
But people compete for the position. And after that, ano nangyari? Wala nagawa si David and naging hari si Solomon. And dahil siya yung naging hari, binigyan si Solomon ng tinanong si Solomon ni Yahweh ng isang kahilingan kung anong nais niya. And Solomon asked for wisdom. And sabi ko nga kanina, it doesn't mean na mayroong wisdom at si Yahweh ang nagbigay ng kakayahan kay Solomon magkaroon ng ganung wisdom. Doesn't mean na lahat ng ginagawa ni Solomon ay tama sa harapan ni Yahweh. So, naging madugo yung paghahari ni Solomon. Nung siya'y naupo na sa kanyang trono, nilagyan niya ng trono yung kanyang ina. Naging kanang kamay niya yung kanyang ina at pinagawa niya ng sariling trono. And doon nag-umpisa yung queenship sa bayan ng Israel. Yung mga sumunod na naging hari, nagkaroon din sila ng mga queen. And yung kanilang mga queen ay nagkaroon ng authority. Even doon sa panahon ni Jezebel, na naging asawa ng isang hari ng Israel, nagmula sa ibang lahi, I think Amalekites, ay naging reyna ng Israel. Naging makapangyarihang reyna ng Israel na nagpapatay sa maraming propeta na kinatatakutan ni I think Elijah or Elisha. Nagtago pa si Elijah sa kuweba sa kamay ni Jezebel. So doon nag-upisa yung queenship. Nagkaroon ng parang, di ba, parang pag-a-alter doon sa ibinigay ng Diyos sa kanila. Just imagine gaano naging sitwasyon ng Israel from Egypt, di ba? From Egypt, yung Diyos yung naggagabay sa kanila. And now, here it is. A kingdom na magpo-flow in only the name of politics. Meron pa bang will ni Lord doon? Nandun pa kaya yung promise na binigay ni Yahweh kay Abraham? Are they all after the promise? Are they all after what God is intended them as a nation? Or this is just politics? And lahat ng henerasyon na susunod dun kay Solomon, it doesn't matter kung ano yung nais ni Yahweh. What matter is their position, they're after their position, they're after power, they are after authority, they are after fame, they are after favor. And ganun nga yung dinidescribe ko sa loob ng simbahan. The people have a limited understanding in the walls of the church. Nawawala na yung pangunawa outside of the walls of the church. Nakatingin yung tao dun sa mga posisyon, kapangyarihan, authority. And even the church today have a problem with it. Nagkaroon ng maraming problema ang simbahan dyan. Yung authority, yung pagtayo sa harapan, yung pagpipreach sa harapan, lalaki or babae ba yung magpipreach? It's about authority and power. You can preach wherever you want. Diba? You can preach wherever the people needs to hear the gospel of the Word of God. It doesn't matter kung babae ka, it doesn't matter kung lalaki ka. You can preach inside your houses. Mag-gather ka ng mga tao that are willing to learn for the Word of God. But people mostly are after the pulpit, after the power. Kasi yung authority sa loob ng simbahan, may equivalent na power, may equivalent na fame, sometimes may equivalent na wealth. And they are after that. Your desires is not really after God. Even in worship, it's not really after God. Maybe sa mga panahon ngayon, dahil sa sobrang laki ng kita sa YouTube, yung mga taong maawit sa simbahan, they are much more after not letting people worship the Lord, but after how much money they can gain. Pag na-upload nila yung kanilang mga sound trip sa YouTube, and they will monetize it expensively. Karamihan ng mga simbahan, hindi pwedeng magpaawit ng kanilang mga awit unless they will pay. And this is happening here as well in UK.
is something that is worth it. But karamihan nga sa mga video sa YouTube ngayon, dahil mas marami, ilan lang naman yung mga sumisikat na worship songs, mas sa kanila napupunta yung views, and then mas sila lagi yung kumikita. Paano na lang yung ibang ginagamit ni Yahweh para lumikha ng mga gandang awit para sa Kanya? Paulit-ulit yung mga songs. Because the people can always spend money, millions, to advertise their songs, to earn more money. Why not spend it for others? For your fellow Christians, di ba? Yan ba yung magiging hangad ninyo balang araw? Yan ba yung mga magiging pangarap ninyo sa loob ng simbahan balang araw? Walang mangangarap mag-lead ng Bible study, bahay-bahay. Walang mangangarap lumabas para mag-preach ng Word of God sa daan. Walang mangangarap magkaroon ng mababang posisyon dun sa paglilinis, paghuhugas, pag-aayos ng mga bagay na walang posisyon na mga bagay na mas mahalaga na nagre-require ng pagpapakumbaba. Kaya nga, titignan ninyo. Sabi ni Solomon, walang naging hari masigit sa akin na mga sinundan ko, or even dun sa mga sumunod sa kanya. But Solomon cannot be greater than Jesus Christ, because yung paghahari ni Jesus Christ is not founded not only in wisdom but also in humility. Kaya nga si Solomon, nung siya naging hari, nagkaroon siya ng wisdom. Isa sa mga hindi nagustuhan ng Diyos sa kanya, nag-asawa siya ng mga babaeng hindi taga-Israelites, kundi mga prinsesa ng ibang mga bansa. For the sake of alliances, mas tatatag pa yung kanilang mga kaharian kapag mas marami siyang bansa na naka-alliance. So lahat ng mga yon nag-iisawa niya. In the name of politics. And nung naging asawa niya, dinala niya sa bansa sa Israel, at doon sa Jerusalem, pinagtayo niya sila ng mga templo upang makasamba sila doon sa kanilang mga Diyos-Diyosan, which is ayaw na ayaw ni Yahweh. Ang dami niyang naging asawa, pero doesn't mean na merong wisdom si Solomon, tama lahat ng ginawa niya. So it's not about wisdom. Sabi nga niya, di ba? Kapag dumadami ang kaalaman, dumadami din ang kapighatian. Dumadami ang alalahanin. Yan yung equivalent ng kahit ikaw pa yung pinakamaging tamang tao sa lahat ng bagay, sa lahat ng reasoning, sa lahat ng dahilan. Without humility, without repentance, a person cannot be a leader, or cannot change anything, or cannot lead anything the same way Jesus taught us to. Humility, pagsisisi, repentance, change of heart. Kapag yung tao, sabi ko nga last time, kapag yung tao mayroong realization ng mga kasalanang ginagawa niya, and there is repentance, mas madali sa kanyang magpatawad ng iba. Mas madali sa kanyang magpatuwid at makinig kung paano siya mas magiging tama, mas magiging matuwid pa. Pero yung mga tao na mataas yung tingin nila sa sarili nila, they are blinded by their own wisdom. They don't listen anymore. They don't change. Kaya sabi ko last time sa inyo, or even sa chat, habang bata pa kayo, pag-aralan yung makinig, pag-aralan yung matuto. Or else, the world will teach you. It takes a lot of times, di ba? Even si Judas, even si Peter, kung nakinig sila, ang dali sana eh. Nung si Peter, sinabi niya, Lord, di kita iiwan hanggang kamatayan. Sabi ni Jesus Christ sa kanya, hindi titilawak yung manok hanggang mag-umaga. 3 beses mo akong ipagkakaila. So, Peter didn't listen to Jesus Christ. Hindi siya nakinig. Until he learned his lesson.
Do you think Jesus Christ is not enough to convince Judas not to betray him? Jesus is perfectly enough as a reason for Judas to think, di ba? To don't do that, na hindi siya pagtaksilan or pagtraidoran. But Judas learned his lesson differently. It takes time para ma-realize mo na lahat ng ginawa mo na akala mong tama ay mali. And Judas failed. Nagpakamatay siya sa huli. Because of that realization that he didn't listen to. Di ba? Hindi siya nakinig. It takes 400 years for the Israelites to know about what God intended them to be. Pero nung panahon ni Jesus Christ, they didn't listen. They crucified their Messiah. They crucified their King. And it takes their whole nation na mawala yung kanilang buong bayan hanggang sa panahon ngayon. And gave the promises to the Gentiles for them to learn. Kahit nga si Paul, sabi niya di ba? Tinatry niyang inggitin yung mga Israelita as much as possible. At least for them to realize yung hindi nila kayang gustong pakinggan, yung hindi nila gustong marinig. Tinatry niyang inggitin yung mga Israelita doon sa Romans 10 or Romans chapter 11 para ma-convert sila, tanggapin nila sa Jesus Christ. But that, yung mga tao, they always after, their own intentions, not obedience, not to obey God. Kaya nga, sa inyong paglilingkod, nawa ma-overcome ninyo yan. Dahil pagdadaanan yan lahat ng tao. Pag hindi nyo yan na-overcome, it takes time. It takes a lot of lesson. It takes a lot of losses and sacrifices. Sabi nga ng Bible, obedience is better than sacrifice. Maraming tao nag-iisip that their sacrifices are obedience to God. Diba? Ganyan din naisip ng mga Pariseo, that they obey God. Nung panahon na pinapako nila si Jesus Christ, that is a sacrifice on their side. Na parang tama sila dahil sa ginawa nila. But they didn't obey. They thought it's something that God will be pleased. But instead, God was wroth. Hindi sila sumunod. Yung mga taong nananagumpay, yung mga taong nananampalataya kay Jesus, at handang magsisi, at handang magpabago, at handang magpaturo, even in the peak of their wisdom and knowledge, they are still willing to listen. They are still willing to be taught. They are eager to learn. They are eager to repent. They are eager to think that there's something always that they're lacking and only God fills them. Si Lord lang yung nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan, ng authority, ng posisyon, ng fame. And it is God, mas worth it si Lord na nagbigay nun kaysa dun sa mga binigay niya. Doesn't matter if you lose the power, the fame, or anything else because it is God who gave it. If you will have God, kung nasa iyo pa rin si Lord, even mawala na lahat ng sayo na yun, di ba? Yun yung mas mahalaga. Kaya nga sabi ko kanina, I highlighted the will of God, di ba? Not just what within the walls of the church, but what is outside the church na gustong makita ng Panginoon. Yung pagpapahayag, yung pagtulong, yung pagpapakita ng pag-ibig niya. These are all what matters to sa panahon ni Jesus Christ na ipinakita sa atin ni Jesus nung siya'y dumating.
He didn't went to the temple to gain the position of priesthood or to Herodes to become the king after him. He went outside para pagalingin yung mga may sakit, para tulungan yung mga naghahanap ng pag-asa. And that is the most important thing. Na madalas hindi yan papansinin ng iba dahil hindi yan magbibigay sa kanila ng katanyagan, ng kapangyarihan, o ng kaanuman. Mas after lagi yung tao makipagpatintero o makipag-agawan dun sa mga bagay na kapaki-pakinabang. Kanilang mga gawa at pagpapagal ay hindi nangangahulugang pagsunod sa Diyos. So yan ang nangyari kay Solomon. Nag-umpisa nga siya sa politika. And naging madugo after niya maging hari. Ang dami niyang ipinapatay na against doon sa kanya. Sabi nga ng Biblia sa aklat ng hari din, 1 Kings, mas naging malupit yung pamumuno ni Solomon sa mga Israelita, mas naging mahigit yung kapighatian ng mga Israelita sa pamumuno ni Solomon kesa nung panahon na nandun sila sa Egypt. Just imagine that. It's like 2 times or 3 times more what's worse nung panahon na nandun sila sa Egypt. To the point na nilalatigo yung mga tao kapag ayaw silang sumunod. And some of the tribes, I think, became slave because of Solomon. Because kahit gaano pa kalawak ang wisdom ng isang tao, God will show to the world that it will always, fail. Not because God make it fail, but because we need to understand how failure we were because of the intentions of our heart and minds. Selfish intentions. So, ang daming pinapatay ni Solomon. Ang daming namatay na mga noon nasa nakikipag-agawan sa posisyon. Mga naging kalaban ng kanyang ama. Nagpatayo siya ng mga templo, ng idols. Nag-asawa siya ng maraming babae. That some people or some Christians today make it a reason to do the same, na parang ginajustify ng Bible yung kanilang ganung mga gawain. No. Pero Solomon married the Pharaoh's daughter of Egypt. Ang dami. So, dahil may communion tayo ngayon, I will make it short, although naging 40 minutes na. And I pray na ma-overcome ninyo yung ganyang bagay. Kahit bata pa kayo, pag-aralan na ninyo kung paano yan labasan. Kung paano yan ma-overcome. Dahil mas makakapaglingkod kayo sa Panginoon at hindi kayo maaapektuhan ng kahit ano pang issues or sitwasyon. Because you know what God wants and what God intended us to do according to His will, according to His love. And you will not be affected by any emotions, by any intentions or desires ng mga tao. Marami pang darating na tao sa atin. Marami pang darating na tao sa inyo, sa paligid ninyo. And they will think of the same. They will try to pull the same things sa buhay nila. You will see the greediness of their heart, the lies, the dishonesty, yung kawalan ng awa, the lack of truth, the lack of love, the lack of compassion. Many are all after the positions and authority, and only few wants to serve the Lord properly. Diba? And all are just busy doing worldly things for their worldly life as a Christian. Let us pray. Ama namin, salamat po, Panginoon, sa mga salita na pinagayag mo ngayon, Panginoon. Nawa, ay alisin mo kami, Panginoon, sa mga ganitong bagay na walang kabuluhan. Gawin mong aral, Panginoon, sa amin itong patungkol kay Solomon bilang maging gabay namin
sa mga pinagdaanan ng bayan ng Israel, Panginoon. Sa mga desire na naging mali sa kanilang buhay, Panginoon. At iniwan, Panginoon, yung paghahari mo sa kanilang buhay. At naging after sila sa kanilang mga sariling nais, Panginoon. Lord, ilayo mo kami sa mga bagay na to. Itanim mo sa puso namin, Panginoon, yung kaligtasan ng aming tinanggap sa pamamagitan ng pagpapatawad ni Jesus, Panginoon, sa aming mga kasalanan, sa aming mga maruming pamumuhay, sa mga madilim naming nakaraan, Panginoon. Ipaalala mo palagi sa amin ang mga bagay na ito upang maging magaan sa amin ang pagpapatawad. Upang maging magaan sa amin ang pagpapakumbaba. Na hindi maging mahalaga sa amin yung aming mga posisyon, yung aming mga pangalan, Panginoon. Kundi ang maging mahalaga yung pangalan mo, Ama. Ang maging mahalaga yung kalwalhatian mo, Ama. Na maitaas ka sa aming buhay. Mapapurihan ka sa aming buhay. Alisin mo, Panginoon, sa amin yung mga masasamang adhikain or nasa ng laman. Di bali nang kami ang mapahiya, maitaas lang yung pangalan, Panginoon. Na ang aming kahihiyan, kung ang aming kahihiyan ay kadadakila ng iyong pangalan, Panginoon, mas marapat nang mangyari ang mga bagay na ito. Kaysa matanghal kami, Panginoon, or maitaas kami, at naibababa ka naman sa aming buhay, Panginoon. Gawin mo, Panginoon, ang nais mo sa aming mga buhay at gamitin mo kami, Ama. Lahat, Panginoon, na nakikinig ngayon, Panginoon, ipagpalain mo sa araw na ito, sa mga susunod pang araw, at sa taon na ito, Panginoon, ng 2026, ay tunay ka naming pang mapapurihan at mapaglingkuran na walang bahid ng lungkot, kundi puro lang kasiyahan na nagbumula sa iyo, kaligayahan at kasapatan, Panginoon, sa mga ibinibigay mo para sa amin. Meron man kami o wala, Panginoon, ay maligaya kami. Kahit sa iyo lang, Panginoon, na malaman lang namin na ikay nasa amin at patuloy na nagliligtas sa amin at gumagabay sa amin, Panginoon. Ikaw ang aming hari, Ama, sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming mga anak, sa aming mga paglilingkod sa simbahan, Panginoon. Ikaw ang hari, hindi ang aming sarili o hindi ang mga tao sa loob ng simbahan, kundi ikaw, Ama, ang tunay na dapat naming patuloy na pinaglilingkuran at ginagawan ng kabutihan, Panginoon. Pag-ibig sa aming mga kapatid ang siyang mga lagi-palagi sa amin, Panginoon, ng pagpapakumbaba at pagkakaroon ng malambot na puso na handang magpatuwid at magpaturo, Panginoon, ang siyang mga naig. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw lang nawa ang napurihan, ang inataas at nadakila sa araw na ito. In Jesus' name, Amen. Alright, maraming salamat, guys. And sa next video natin, you can play dun para sa ating communion. God bless and thank you. Glory to God.